Isang hiyaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa Baryo Himlayan. Hindi ito ordinaryong sigaw. Ito ay isang alingaw-ngaw ng purong lagim. Isang tunog na gumising sa lahat ng natutulog na aso at nagpatindig sa bawat balahibo sa batok ni Kael. Kasabay ng pagbilis ng kabog ng kanyang dibdib, tumakbo siya. Bawat yabag niya sa maalikabok na lupa ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Kasabay ng mga salitang paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Ang mga huling salitang binitiwan niya sa kanyang lolo Isko bago siya umalis. Hindi ako magiging katulad mo, lolo. Sawang-sawa na ako sa baryong ito. Ngayon, ang mga salitang iyon ay parang lason na kumakalat sa kanyang dugo. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi lang dahil sa pagtakbo, kundi dahil sa bigat ng kasalanan. Kinapan niya ang kanyang bulsa. Wala. Ang dapat sana'y laman noon, ang maliit na kahon na gawa sa kamagong, ay wala na. Nang marating niya ang tarangkahan ng mansyon ng mga Esmeralda, bumungad sa kanya ang kaguluhan. Nagsisigawan ang mga tao, may mga umiiyak, at ang iba ay nakaturo sa isang direksyon. Sa itaas, sa isang silid na basag ang bintana. Ang mga salamin nito ay tila mga ngiping basag na nakanganga sa bilog na buwan. Itinulak niya ang mga taong nakaharang, hindi pinapansin ang kanilang mga bulungan at masasamang tingin. Pamilyar ang mga tinging iyon, ang mga tingin na ibinibigay sa pamilya nilang mga Santiguar, paghanga na may halong takot. Pero ngayong gabi, puro takot at pagdududa ang nakikita niya. Pagpasok niya sa sala, naabutan niya si Doña Esmeralda, nakaluhod sa sahig, nanginginig at humahagulgol. Ang kanyang mamahaling bestida ay gusot at may bahid ng putik. "Elara, ang anak ko!" paulit-ulit niyang sinasabi. Ang boses ay basag at paos. Napatingin si Kael sa sahig. Sa gitna ng mga nagkalat na bubog, may isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang itim na plumahe. Mas malaki ito kaysa sa plumahe ng anumang ibon na pamilyar sa kanya. At ang dulo nito ay nababahiran ng sariwang dugo. Tila may sarili itong buhay. Bahagyang gumagalaw sa ihip ng hangin na pumapasok mula sa basag na bintana. At doon, nakita siya ni Doña Esmeralda. Tumigil ang pag-iyak nito. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pighati, ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Dahan-dahan siyang tumayo at kasabay nito, tumahimik ang buong kabahayan. Lahat ng mga mata ay napunta kay Kael. "Ikaw," ang sabi ng Donya. Ang boses ay nanginginig sa puot. Tinuro siya nito ng daliring nanginginig. "Ikaw ang may kasalanan nito. Mula nang dumating ka galing sa away niyo ng lolo mo, nagdala ka ng kamalasan. Hayop ka! Anong ginawa mo sa anak ko?" Hindi makasagot si Kael. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanggi. Pero alam niyang may bahagi sa mga sinasabi nito na totoo. Hindi niya kinuha si Elara. Pero ang kamalasan, pakiramdam niya ay nakadikit iyon sa kanyang mga palad mula pa kaninang hapon. Lumapit ang Donya. At sa isang kisap mata, sinunggaban siya nito sa kwelyo ng kanyang damit. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. "Saan mo dinala ang anak ko? Ibalik mo siya sa akin." Wala po akong alam," hirap na sabi ni Kael. Pero ang boses niya ay halos hangin na lang. Ang mga bulungan ng mga tao sa paligid ay lumakas. Naging parang bubuyog na handang manuklaw. Apo siya ni Mang Isko.
Baka nagalit ang mga maligno dahil sa pag-aaway nila. Isinumpa tayo dahil sa batang yan, bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanya. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa kanilang mga tingin, sa kanilang paghuhusga. Biglang nahawi ang mga tao sa may pintuan. Isang katahimikan ang namayani. Isang katahimikan na mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa naunang kaguluhan. Pumasok si Lolo Isko. Ang kanyang presensya ay sapat na para patigilin ang lahat. Nakatungkod ito. Ang mukha ay singlalim ng mga guhit sa balat ng isang matandang puno. Ang kanyang mga mata ay hindi tumingin kay Kael o kay Doña Esmeralda. Dumiretso ang mga ito sa sahig, sa itim na plumahe na nababahiran ng dugo. Dahan-dahan siyang lumakad patungo rito. Ang bawat yabag ng kanyang tungkod sa sahig na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Walang sino man ang nangahas na gumalaw. Binitiwan ni Doña Esmeralda si Kael at napaatras. Natila ba ang matanda ang tunay na panganib? Yumuko si Lolo Isko at pinulot ang plumahe. Hinawakan niya ito ng may pag-iingat. Tila isa itong bagay na parehong sagrado at nakamamatay. Pinagmasdan niya ito ng matagal at sa ilaw mula sa lampara, nakita ni Kael ang pagbabago sa mukha ng kanyang lolo. Isang pag-aalala na unti-unting naging purong pangamba. Bumuntong hininga ang matanda, isang tunog na puno ng bigat at kasaysayan, at mula sa kanyang mga labi, lumabas ang isang pangalan na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Kael. Isang salita na nagpakulo sa lamig sa kanyang mga ugat. Tik-tik. Pagkatapos ay dahan-dahang umangat ang tingin ng matanda. Sa wakas tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi galit. Mas malala pa roon, puno ito ng bigat ng tanong at ng isang nakapanlulumong pagkadismaya. Ano ang ginawa mo, Apo? Nakatayo si Lira sa gilid ng karamihan, isang anino sa gitna ng kaguluhan. Hindi siya makalapit. Ang kanyang mga paa ay tila mga ugat na bumaon sa lupa, hindi kayang gumalaw. Pinapanood niya ang kanyang kapatid na si Kael, na nasa gitna ng lahat. Sinisisi, tinuturo, hinuhusgahan. Nakikita niya ang pagkasuklam sa mga mata ni Doña Esmeralda at ang takot sa mga mukha ng kanilang mga kapitbahay. Ngunit higit sa lahat, nakikita niya ang itsura sa mukha ng kanyang Kuya Kael. Isang pinaghalong pagtanggi at didipang mamayat at hindi maikakailang pagkakasala. At sa sandaling iyon, bumalik sa isipan ni Lira ang lahat. Ang bawat piraso ng palaisipan na humantong sa sigaw na iyon sa ilalim ng buwan. Ang lahat ay nagsimula kaninang hapon. Sa kanilang maliit na silid-dasalan na amoy pinatuyong dahon ng sambong at yerba buena. Matiyagang tinuturuan siya ni Lolo Isko kung paano kilalanin ang bawat ugat at dahon. Ang bawat halaman, Lira, ay may dalang lunas o lason. Nasa kamay ng Santiguar kung alin ang kanyang ipapairal. Habang si Lira ay taimtim na nakikinig, si Kael naman ay nakaupo sa isang sulok, nag-iipon ng sama ng loob. Ang kanyang mukha ay nakasimangot, ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Bawat salita ni Lolo Isko ay tila langis na ibinubuhos sa apoy na matagal nang nag-aalab sa kalooban ng kanyang kuya. Naramdaman ni Lira ang bigat sa hangin, isang tensyon na anumang oras ay maaring sumabog. At sumabog nga ito. Hindi ko gagawin yan! Biglang sigaw ni Kael, itinapon ang hawak niyang sanga ng bayabas. Ayoko nang maging anino mo, Lolo. Ayokong mabuhay sa baryong ito, sa gitna ng mga pamahiin at kabaliwan. Tumigil si Lolo Isko sa pagsasalita.
Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na mga dahon. Ito ang ating tungkulin, Kael. Isang sagradong pamana. Pamana o sumpa. Mapait na sagot ni Kael. Nakakulong ako dito. Habang ang ibang mga kaedad ko ay nasa Maynila, nag-aaral, namumuhay ng normal, ako nagmememorya ng mga orasyon at nangangamoy suka. Hindi mo naiintindihan ang bigat ng ating responsibilidad. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit pinipilit niyo ako sa buhay na ayaw ko. At doon, sinabi ni Kael ang mga salitang tumatak sa puso ni Lyra. Hindi ako magiging katulad mo, Lolo. Pagkatapos ay padabog siyang umalis. At sa pagbagsak ng pinto, isang malalim na lungkot ang bumalot sa matanda at kay Lyra. Pero hindi doon natapos ang lahat. Ang pag-aalala ni Lyra ay naging pagdududa. Sinundan niya ng tingin ang kanyang kuya. Nakita niyang hindi ito dumiretso sa labas. Sa halip, maingat itong pumasok sa pribadong silid ni Lolo Isko, kung saan nakatago ang mga pinakamahalagang gamit nito. Nagtago si Lyra sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. Ang puso niya'y kumakabog na parang tambol. Mula sa siwang, nakita niya ang ginawa ni Kael. Binuksan nito ang isang maliit na baul na gawa sa Nara. At mula roon, kinuha nito ang isang maliit na kahon na gawa sa kamagong. Alam ni Lyra kung ano ang laman yon. Ang agimat ng tagapagbantay. Ang pinakaiingatang pamana ng kanilang angkan. Nanginginig ang mga kamay ni Kael habang isinusuot ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay mabilis itong lumabas. Hindi na matsinid at hindi na malayan ang kapatid na nakamasid. Sinundan siya ni Lyra. Nagtatago sa mga puno at anino. Nakita niya itong nagpunta sa may bakod ng plantasyon ng mga Esmeralda. At doon, nag-aabang, ay si Elara, ang maputla at sakiting anak ng Donya. Sa isang saglit na kahinaan, o marahil ay pagyayabang, inilabas ni Kael ang agimat mula sa kanyang bulsa. Nakita ni Lyra ang pagkamangha sa mga mata ng batang babae habang ipinapakita ni Kael ang kwintas na may kakaibang batong itim sa gitna. Ikinwento nito kung paano raw ito nagbibigay ng proteksyon laban sa masasamang elemento. At doon, ginawa ni Kael ang pinakamalaking pagkakamali. Gusto mo bang subukan? Narinig ni Lyra na sabi ng kanyang kuya. Tumango si Elara at isinabit ni Kael ang agimat ng tagapagbantay sa leeg ng munting bata. Ngayon, habang nakatayo sa gitna ng nagsisigawang mga tao, isang katotohanan ang sumampal kay Lyra na mas malakas pa sa sampal ni Doña Esmeralda. Isang katotohanan na nagpapanlamig sa kanyang buong katawan. Kinuha ang bata habang suot nito ang agimat. Ang agimat ng tagapagbantay. Hindi ito nagbigay ng proteksyon. Ito ang naging pain. Kinabukasan, ang Baryo Himlayan ay nababalot ng isang makapal na kumot ng takot. Ang hangin ay tila mas mabigat at ang dating masayang huni ng mga ibon ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Kumalat na ang balita tungkol sa pagkawala ni Elara. At kasabay nito, kumalat din ang pangalan ng nilalang na dumagit sa kanya. Tik-tik. Isang pangalan na sapat na para isara ng mga ina ang kanilang mga bintana kahit na tirik pa ang araw. Isang utos ang ipinalabas ni Doña Esmeralda. Ang boses nito na ipinarating ng kanyang mga katiwala ay basag ngunit matigas na parang bakal. Isang sako ng pera, sapat na para bumili ng kalabaw at lupa, ang ipinangako sa sinumang makapagbabalik kay Elara ng buhay.
Ngunit walang sino man ang lumapit. Walang sino man ang nagtangkang pumasok sa bundok Banahaw. Ang mga matatapang na mga ngaso ay umiling. Ang mga magsasaka ay nagkibit balikat. Mas gugustuhin pa nilang harapin ang tagtuyot kaysa sa galit ng mga hindi nakikita. Alam ng lahat na ang pera ay walang halaga sa tiyan ng isang aswang. Ang lahat ng atensyon ay bumaling sa isang kubo sa dulo ng baryo. Ang tahanan ni Lolo Isko. Siya lang ang may kakayahan. Siya lang ang may lakas ng loob. Dumating ang mga tauhan ng Donya, hindi para makiusap, kundi para mag-utos. Kailangang kumilos ng matandang Santiguar. Sa loob ng kanilang kubo, narinig ni Kyle ang lahat. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang pagkakasala ay isang dambuhalang ahas na pumupulupot sa kanyang dibdib. Hinihigpitan ang bawat paghinga niya. Kasalanan niya ito, ang kanyang pagre-rebelde, ang kanyang pagiging makasarili, ang kanyang pagnanakaw. Lahat ay humantong sa trahedyang ito. Natagpuan niya ang kanyang lolo sa silid-dasalan. Naghahanda ito. Naglalatag ng mga tali ng bawang, naghahalo ng abo at asin, at bumubulong ng mga orasyon. Ngunit nakita ni Kael ang pagod sa mga mata nito. Ang panginginig sa mga kamay nito. Hindi nang ina ito kasing lakas ng dati. "Ako ang pupunta, Lolo," sabi ni Kyle. Ang boses ay mahina ngunit buo. Hindi lumingon si Lolo Isko. "Hindi ito laro, Kael." "Alam ko po," sagot ni Kael. "At kasalanan ko ito. Hayaan niyo nang ako ang tumapos nito." Sa wakas ay humarap ang matanda. Tinitigan niya ang kanyang apo. At sa mga matang iyon, nakita ni Kael ang isang malalim na kalungkutan. Walang galit, walang panunumbat, tanging pagtanggap na lang sa isang mapait na katotohanan. "Tandaan mo, apo," sabi ni Lolo Isko. Ang boses ay puno ng bigat. Hindi sapat ang mga dasal kung ang puso ay puno ng pagsisisi. Alam ni Kael kung ano ang ibig sabihin noon. Hindi ito misyon ng pagliligtas. Ito ay isang paglalakbay para sa kapatawaran. Hindi nag-aksaya ng oras si Kael. Alam niyang hindi niya ito kakayanin mag-isa. Ang una niyang pinuntahan ay si Rico, ang kanyang kaibigan mula pagkabata. Naabutan niya itong nagtatago sa ilalim ng kanilang papag, nanginginig sa takot. "Rico, kailangan ko ng tulong mo," sabi ni Kael. "Nasisiraan ka na ba?" Sagot ni Rico. Ang mga ngipin ay nagkikiskisan. "Kael, tik-tik. Yun. Hindi lang multo, hindi kapre. Kumakain yun ng tao." "Maghahanap lang tayo, Rico. Hindi tayo lalaban," pagsisinungaling ni Kael. Desperado. "Kailangan ko lang ng mga mata mo. Titingnan lang natin kung saan siya dinala." Sa huli, dahil sa pagkakaibigan o marahil sa takot na iwanan si Kael na mag-isa, bumigay din si Rico kahit pa ang kulay ng mukha nito ay singputina ng papel. Paglabas nila, naghihintay na si Lira. May daladalang bayong na puno ng mga pinatuyong dahon at maliliit na bote ng langis. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ay sapat ng sagot. Nang dapit hapon, ang tatlo ay nakatayo na sa paanan ng bundok Banahaw. Ang papalubog na araw ay nagpinta sa kalangitan ng kulay dugo at kahel. Ang gubat sa kanilang harapan ay parang isang dambuhalang bibig, madilim at nakanganga. Naghihintay na sila'y lulunin. Ang dating pamilyar na mga puno ay nagmistulang mga masasamang anino.
Humugot ng malalim na hininga si Kyle. Ito na yon. Ang punto kung saan wala nang atrasan. Sabay-sabay silang humakbang papasok sa kadiliman at sa kanilang unang tapak pa lang sa lupang sakop ng gubat, isang malutong na kaluskos ang narinig nila mula sa kanilang likuran. Isang tunog ng tuyong sanga na natapakan. Mabilis silang lumingon. Walang tao, walang hayop. Tanging ang mga puno at ang papalalim na dilim. Ngunit ang pakiramdam na may mga matang nakatitig sa kanila mula sa kadiliman, iyon ay hindi nawala. Nagsimula pa lang ang kanilang paglalakbay, pero alam na nila sa kanilang mga puso na hindi sila nag-iisa. Para kay Rico, ang bawat hakbang sa loob ng gubat ay isang hakbang papalapit sa kanyang libingan. Ang hangin dito ay mas malagkit, mas mabigat. Ang amoy ay pinaghalong nabubulok na mga dahon, mamasamasang lupa, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang amoy na tila luma at mabangi. Ang mga tunog ng sibilisasyon ay matagal nang naglaho. Pinalitan ng isang orkestra ng kakaibang mga kaluskos, mga huni na hindi pamilyar, at ang nakabibinging katahimikan sa pagitan ng mga ito. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang mga kwento ng mga matatanda. Mga kwento tungkol sa gubat na ito, isang lugar na sinasabi nilang walang pangalan dahil tumatanggi itong magpasakop sa mga tao. Isang lugar kung saan ang mga puno ay may matak at ang mga anino ay may sariling buhay. Narinig niyo yon? Biglang hinto ni Rico. Nanlalaki ang mga mata. Isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Mataas at matinis, parang iyak ng isang sanggol na pinahihirapan. "Guni-guni mo lang yan, Rico. Bilisan na natin," sabi ni Kyle. Hindi man lang lumingon. Ang boses nito ay puno ng inip. Ang mga balikat ay tensyonado. Halatang ang tanging iniisip ay ang makarating sa kanilang patutunguhan. "Hindi," giit ni Lyra. Huminto rin at pinakiramdaman ang paligid. "May narinig din ako." Baka tiktik, yung ibon. Hindi yung aswang. Sabi ni Lolo, kaya nilang gayahin ang iyak ng sanggol para iligaw ang mga tao. Hindi nakatulong ang paliwanag ni Lyra. Sa halip, mas lalo lang nanindig ang mga balahibo sa braso ni Rico. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Napansin ni Rico ang mga puno sa paligid. Ang mga puno ng balete ay tila mga higanteng kamay na nakaumang mula sa lupa. Ang mga ugat nito ay parang mga litid na nagpipilit kumawala. Ang mga sanga ng ibang puno ay namimilipit, baluktot sa mga anggulong hindi natural, na parang mga katawan sa gitna ng matinding paghihirap. "Teka, sandali," sabi ni Lyra. Ang boses ay naglalaman ng bagong pag-aalala. Yumuko siya at may pinulot sa lupa. Isang maliit na bungkos ng dahon ng tanglad na itinali sa isang piraso ng pulang sinulid. "May naglagay nito para proteksyon," sabi niya, habang tinitingnan ang paligid. "Pero, pabalik-balik lang tayo. Kanina pa natin nadadaanan ang punong to na may uka. May naglalagay ng mga ito para sadyain tayong iligaw." Bago pa man makasagot si Kyle, natapilok si Rico sa isang nakausling ugat. Bumagsak siya ng padapa sa malambot na lupa. "Aray!" daing niya. Habang sinusubukan niyang bumangon, napatingin siya sa kanyang harapan at doon tumigil ang kanyang paghinga. Mula sa isang makapal na palumpong, 2 pulang mata ang nakatitig sa kanya. Hindi ito mata ng hayop. Ang mga ito ay nagliliwanag sa dilim, puno ng isang talino na hindi pangkaraniwan
at isang gutom na nakapangingilabot. 1 segundo, 2 segundo. Nagkatitigan sila. Sumigaw si Rico. Isang sigaw na walang tunog. Tila naipit ang hangin sa kanyang lalamunan. "Rico, anong nangyari?" Sigaw ni Lyra. Kasabay ng mabilis na paglapit ni Kyle, itinutok nila ang kanilang mga flashlight sa direksyon kung saan nakatingin si Rico. Wala roon kundi ang makapal na mga dahon na marahang gumagalaw sa ihip ng hangin. "Wala naman, Rico. Tinatakot mo lang ang sarili mo." Inis na sabi ni Kyle. Tinulungan siyang tumayo. "Pero nakita ko, may mga mata, pulang mga mata." Giit ni Rico. Nanginginig ang buong katawan. Hindi na siya pinansin ni Kyle. Ngunit habang itinutok ni Lyra ang ilaw sa lupa para tulungan si Rico, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang bagay na malapit sa ugat kung saan natapilok si Rico. Isang gutay-gutay na manika. Ang damit nito ay marumi at punit-punit, putol ang isang braso at puno ng putik. "Kay Elara to," kinumpirma ni Kyle. Biglang nagbago ang tono ng boses. Isang kislap ng pag-asa at takot. Yumuko si Lyra. Itinutok ang ilaw sa lupa sa paligid ng manika. At doon nila nakita ang isang bagay na mas nakapangingilabot pa kaysa sa mga pulang matang nakita ni Rico. Hindi ito bakas ng sapatos. Hindi rin ito bakas ng hayop. Maliliit na mga paa. Hubad. Mga yapak ng isang bata. At papunta ito, hindi pabalik sa baryo, kundi sa mas malalim, mas madilim na bahagi ng gubat. Kailangan nating sundan yan. Ang determinasyon sa boses ni Kyle ay hindi matitinag. Ang pagkakatuklas sa manika at sa mga munting yapak ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Isang desperadong pag-asa na malapit na sila. Para sa kanya, ang mga yapak ay patunay na buhay pa si Elara, na marahil ay nakatakas ito at tumatakbo. Ngunit para kay Rico, ang mga yapak ay isang tanong na nakakakilabot. Bakit may mga yapak ng bata sa gitna ng kagubatan sa kalaliman ng gabi? Bakit hindi ito humihingi ng tulong? "Kyle, teka," pigil ni Rico. Ang boses ay nanginginig pa rin. Hindi ba kakaiba? Bakit siya maglalakad ng nakayapak? At bakit parang ang ayos ng mga yapak? Hindi ito takbo ng isang taong natatakot. "Ano bang gusto mong palabasin, Rico? Na umupo na lang tayo dito at maghintay?" Ganting sigaw ni Kyle. Ang pagkadismaya ay malinaw sa kanyang muka. "Kasalanan ko to. Kailangan kong gawin to. Hindi yan ang sinasabi ko. Tumigil na kayo!" Saway ni Lyra. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Walang maitutulong ang pag-aaway. "May punto si Rico, kuya. Kailangan nating mag-ingat, pero kailangan din nating magpatuloy." Ang mga salita ni Lyra ang nagpakalma sa sitwasyon. Walang imikan, sinimulan nilang sundan ang mga bakas. Ang tanging liwanag nila ay ang nanginginig na sinag mula sa kanilang mga flashlight. Ang mga yapak ay patuloy na pumapasok sa mas makikitid na daanan, sa ilalim ng mga gumagapang na baging at sa pagitan ng mga batong na babalot ng lumot. Habang lumalalim sila, isang bagong tunog ang nagsimulang marinig nila. Mahina sa simula. Isang hikbi. Huminto sila, pinatay ang kanilang mga ilaw at nakinig. Ito ay ang iyak ng isang bata, puno ng lungkot at takot. Hindi ito ang matinis na huni na narinig nila kanina. Ito ay tunay. "Elara," bulong ni Kyle.
Muling sumiklab ang pag-asa sa kanyang dibdib. Mabilis, ngunit maingat nilang sinundan ang tunog. Bawat kaluskos ng dahon sa kanilang paanan ay tila isang sigaw sa katahimikan. Ang iyak ay palakas ng palakas, tila gumagabay sa kanila. Humantong ito sa isang pader na bato na natatakpan ng mga baging. Sa gitna nito, may isang madilim na butas, ang bunganga ng isang kuweba. Ang iyak ay nagmumula sa loob. Si Kael, na puno ng adrenaline, ang unang gumalaw. Itinaas niya ang kanyang itak at akmang papasok. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang anino ang bumagsak mula sa itaas. Mabilis at walang tunog. Isang malakas na puwersa ang tumama sa lupa sa pagitan nila at ng kuweba, nagpaangat ng alikabok at mga tuyong dahon. Sa pagtama ng ilaw ng kanilang flashlight, bumungad sa kanila ang isang figura na galing sa kanilang pinakamasamang bangungot. Ang Tik-Tik. Nakaluhod ito sa lupa. Ang mahahabang braso na may matutulis na kuko ay nakadipa. Ang malalaki at payat nitong katawan ay nababalot ng itim na balahibo. Pero ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang mga pakpak nito. Malalapad at parang sa paniki, ngunit gutay-gutay at may mga sugat. At ang mga mata nito, ang nagliliyab na pulang mga mata. Pero may mali. Ang mga mata ay hindi nakatingin sa kanila ng may galit o gutom. Ito ay nakatingin ng may desperasyon. Ibinuka nito ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog ng halimaw. Sa halip, isang mahina at malungkot na tunog. Tiyag, parang isang ungol ng isang nasasaktang hayop. Hindi ito umaatake. Pinoprotektahan nito ang kuweba. Kuya, wag! Sigaw ni Lyra. Hinawakan ang braso ni Kael na akmang susugod. At sa sandaling iyon, mula sa madilim na bibig ng kuweba, isang maliit na anino ang lumabas. Hinihila ang laylayan ng damit ng Tik-Tik. Si Elara walang galos, walang sugat. Ang tanging bakas sa kanya ay ang putik sa kanyang damit at paa. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at itinuro ang Tik-Tik. Tumingin siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay malaki at seryoso sa liwanag ng buwan. At sinabi niya ang mga salitang gumimbal sa kanilang mundo. Mga salitang sumira sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Huwag niyo siyang saktan. Tinutulungan niya ako. Ang mga salita ni Elara ay parang malakas na sampal na gumising sa kanilang lahat mula sa isang masamang panaginip. Paanong nangyari ito? Ang halimaw na dapat sana'y kaaway nila. Ang dahilan kung bakit sila napunta sa delikadong lugar na ito ay siya palang tumutulong sa bata. Elara, lumayo ka dyan! Sigaw ni Kael. Hindi pa rin makapaniwala. Nanatili siyang nakaamba ng itak. Ngunit may pag-aalinlangan na sa kanyang mga kilos. Umiling si Elara. Hinawakan niya ang dulo ng pakpak ng Tik-Tik. Isang kilos na puno ng tiwala at hindi takot. Hindi po siya masama. Binibigyan niya ako ng mga prutas. Tinatakpan niya ako pag malamig. Napatitig si Lyra sa Tik-Tik. Ngayong wala na ang unang bugso ng takot, mas nakikita na niya ang mga detalye. Ang mga sugat sa pakpak nito ay hindi mga sugat mula sa pakikipaglaban, kundi mga hiwa na tila gawa ng matatalas na bagay. Parang mga patalim o dulo ng lambat. Ang paminsan-minsang pag-ungol nito ay hindi ungol ng kabangisan, kundi ng sakit. Ang lahat ng itinuro sa kanila ni Lolo Isko ay biglang nagkaroon
nagkaroon ng malaking tandang pananong. Sabi niya, ang mga aswang ay mandaragit, mga mamamatay tao, mga halimaw na walang puso. Ngunit ang nilalang sa kanilang harapan ay hindi kumikilos na parang halimaw. Kumikilos ito na parang isang tagapag-alaga. Lyra, anong nangyayari? Tanong ni Rico. Ang boses ay puno ng pagkalito. Hindi sumagot si Lyra. Dahan-dahan siyang lumapit, iniangat ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Bawat hakbang niya ay sinusundan ng pulang mga mata ng tiktik. Mayroong pagbabanta sa mga titig nito, ngunit mayroon ding pag-usisa. Huminto si Lyra may ilang talampakan ang layo mula sa nilalang. Naalala niya ang isang aral ng kanyang lolo, isang aral na madalas isinasantabi ni Kael. Ang tunay na santigwar ay hindi lang pumapatay. Nakikinig din siya sa mga hindi nagsasalita. Ipinikit ni Lyra ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang kanyang sarili, at sinubukang damhin ang enerhiya sa paligid. Ang gubat ay puno ng takot, ngunit ang takot ay hindi nagmumula sa tiktik. Nagmumula ito para sa tiktik. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay. Hindi papunta sa katawan ng nilalang, kundi sa sugatang pakpak nito. Nag-aalinlangan ang tiktik. Umurong ito ng bahagya at naglabas ng babalang ungol. Hayaan mo akong tingnan, mahinang sabi ni Lyra. Gusto ko lang tumulong. Hindi alam ni Lyra kung naiintindihan siya nito, ngunit marahil ay naramdaman nito ang sinseridad sa kanyang boses. Dahan-dahan, hinayaan nitong ilapat ni Lyra ang kanyang palad sa ibabaw ng sugat. At sa sandaling nagkadikit ang kanilang mga balat, isang imahe ang sumabog sa isipan ni Lyra. Mabilis, magulo, nakakahilo. Nakita niya ang gubat mula sa itaas, sa paningin ng isang lumilipad. Nakita niya ang isang maliit na pugad na gawa sa mga baging at dahon. Sa loob nito ay isang nilalang na mas maliit pa. Isang batang tiktik. Hindi. Iba. Isang atikulan na aalala niya mula sa mga lumang kwento. Isang batang aswang. Ang mga mata nito ay malaki at itim. Puno ng inosenteng pag-usisa. Pagkatapos ay mga sulo, mga anino ng tao, mga sigaw, isang lambat na may mga patalim ang bumagsak sa pugad. Narinig niya ang nakakabinging iyak ng atikulan. Nakita niya ang desperadong pagsugod ng inang tiktik. Ngunit sinalubong ito ng mga sibat na may dulo ng pilak, nasugatan, napaatras. Ang huling imahe ay ang hawla, isang maliit na hawlang bakal kung saan ikinulong ang umiiyak na atikulan habang papalayo ito sa gubat, dala-dala ng mga taong may sulo. Napasigaw si Lyra at napalayo ang kamay. Hingal na, parang galing sa isang mahabang takbo. Napaluhod siya, nanginginig. Lyra, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Kyle. Agad siyang dinaluhan. Tumingin si Lyra sa kapatid. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkatuklas. Kuya, hindi si Elara ang biktima. Tumingin siya sa tiiktik na ngayon ay malungkot na nakatingin sa kanya, na tila alam nitong naintindihan na ni Lyra. May kinuha sa kanya. Humihingal na sabi ni Lyra. Kinuha ang anak niya. Kaya niya kinuha si Elara, hindi para saktan, para ipampalit. Sa sandaling iyon, ang tiktik ay dahan-dahang tumayo. Marahan nitong itinulak si Elara papunta sa kanila gamit ang dulo ng kanyang pakpak.
Pagkatapos, itinaas nito ang isang mahabang braso at itinuro ang isang direksyon, papunta sa mas malalim na bahagi ng gubat. Sa malayo, sa direksyong itinuturo nito, may mga maliliit na ilaw na gumagalaw sa kadiliman, mga ilaw ng sulo. Si Rico na may pinakamalinaw na mata sa kanilang tatlo, ang unang nakakilala. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at hindi makapaniwalang pagdududa. Mga tauhan ni Doña Esmeralda, isang malamig na galit ang gumapang sa mga ugat ni Kael. Mas malamig pa kaysa sa hamog ng gabi. Ang lahat ng pagod, takot at pagsisisi na naramdaman niya sa nakalipas na 24 na oras ay biglang napalitan ng nag-aalab na puot. Pinangunahan sila ng tiktik, gumagalaw sa mga anino na parang isang multo. Bawat kilos nito ay puno ng pag-iingat at isang desperadong pagmamadali. Si Kael, Lyra, Rico at Elara ay nakasunod sa likuran nito. Ang kanilang mga yabag ay sinlakas lamang ng kaluskos ng mga tuyong dahon. Huminto ang tiktik sa likod ng isang dambuhalang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay parang mga ahas na nakapulupot sa malalaking bato. Mula sa kanilang pinagtataguan, tanaw nila ang isang maliit na kampo. 4 na lalaki ang nakapalibot sa isang siga. Ang ilaw mula sa apoy ay lumilikha ng mga mahahabang anino na sumasayaw sa mga puno na tila mga kaluluwang nagbabantay sa kanilang ginagawa. At sa gitna ng kampo, nakita ni Kael ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang hawlang bakal. At sa loob nito, isang nilalang. Mukha itong bata. Marahil ay kasing edad ni Elara. Ngunit ang balat nito ay maputla na parang papel. At ang mga mata nito ay hindi pangkaraniwan. Malaki, bilugan, at ganap na itim, walang puti. Puno ito ng isang takot na napakalalim. Isang takot na tila nauunawaan na nito ang kanyang kahahantungan. Isang atikulan. Inosente, walang kalaban-laban. Kinuyom ni Kael ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Mas masahol pa ito sa anumang kwentong aswang na narinig niya. Ang makita ang isang halimaw na nanginginig sa takot sa kamay ng mga tao ay isang bangungot na hindi niya sukat akalain. Si Mang Teban yun, di ba? Bulong ni Rico. Nanginginig ang boses. Tumingin ng maigi si Kael. Tama si Rico. Ang isa sa mga lalaki. Yung may hawak na bote ng lambanog ay si Mang Teban, isang magsasaka na palagi niyang binabati tuwing umaga. Ang makita siya rito, bilang isa sa mga dumukot, ay isang pagtataksil na sumaksak sa puso ni Kael. Bakit ba kailangan pa natin tong bantayan? Reklamo ng isang lalaking may peklat sa muka. Mukha namang hindi makakatakas yan. Utos ng Donya, sagot ng leader ng grupo, isang lalaking matipuno. Ang katawan na may malamig na mga mata. Kailangan nating tiyakin na sariwa pa ang puso pagdating ng mangkukulam. Mangkukulam. Ang salita ay tumama kay Kael na parang kidlat. Hindi lang ito simpleng pagdukot. Ito ay isang ritual. Kinuha ng leader ang isang radyo. General, nandito na kami sa itinakdang lugar. Handa na ang lahat. Isang garalgal na boses ang sumagot mula sa radyo. Boses ng katiwala ni Doña Esmeralda. Magaling. Paparating na ang mangkukulam. Siguraduhin niyong walang palya. Ang buhay ni Senyorita Elara ang nakasalalay dito. At sa sandaling iyon,
Lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo sa isipan ni Kael. Isang kasuklam-suklam na larawan ng panlilinlang. Ang pagkawala ni Elara. Ang pag-iyak ni Doña Esmeralda. Ang pabuya. Ang pagtulak sa kanya na pumasok sa gubat. Lahat ay isang palabas. Hindi siya pinapunta rito para iligtas si Elara. Pinapunta siya rito para maligaw, para mamatay, o para patayin ang tiktik. Ang tanging nilalang na maaaring humadlang sa kanilang tunay na plano. Ginamit ng Donya ang kanyang pagkakasala laban sa kanya. Ginamit nito ang kanyang pagiging suwail para isagawa ang isang karumaldumal na krimen. Ang kailangan nila ay hindi ang pagbabalik ni Elara. Ang kailangan nila ay ang puso ng isang inosenteng nilalang. Isang matinding galit ang kumulo sa loob ni Kael. Galit sa Donya, galit sa mga taong sumusunod sa utos nito. At galit sa sarili niya. Dahil sa kanyang kabulagan, siya ang naging susi para magtagumpay ang masamang plano na ito. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang maliit na tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang hikbi. Napalingon silang lahat kay Elara, na nakatakip ang bibig. Ang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa atikulan na nasa loob ng hawla. Narinig ng leader ng grupo ang tunog. Mabilis pa sa kidlat, bumunot ito ng baril at humarap, ang mga mata ay nanlilisik habang habang sinusuri ang kadiliman. Ang kanyang tingin ay dumaan sa puno kung saan sila nagtatago. Huminto ito at tumitig, direkta sa kanilang kinaroroonan. "May tao dyan!" sigaw nito. Imaititahan nito kasabay ng pagtayo ng lahat ng kanyang mga tauhan. Sa isang iglap, ang tahimik na gubat ay naging isang entablado ng kaguluhan. "Takbo!" sigaw ni Kael kasabay ng pagputok ng baril. Ang bala ay tumama sa puno sa tabi mismo ng ulo ni Rico. Nagpaulan ng maliliit na splinter ng kahoy. Napasigaw si Rico. Isang sigaw na puno ng purong takot. Napatakip sa tenga si Elara at napaiyak. Si Lyra naman ay mabilis na hinila ang dalawa palayo. Habang si Kael ay bumunot ng isang maliit na sisidlan mula sa kanyang bulsa. Ito ay isa sa mga bagay na itinuro sa kanya ni Lolo Isko na dati kinaiinisan niya. Isang pinaghalong pinulbos na sili at abo na isinumpa. Kapag ang kalaban mo ay tao at hindi engkanto, iba ang sandata. Ang sabi noon ng matanda. Inihagis ito ni Kael ng buong lakas papunta sa siga. Sumabog ang sisidlan sa pagtama nito at ang abo at sili ay kumalat sa hangin. Sinakyan ng usok mula sa apoy. Nagsimulang umubo at magsigawan ang mga tauhan ni Doña Esmeralda. Pansamantalang nabulag. "Lyra, kunin mo si Elara. Rico, tulungan mo ako." Utos ni Kael, sinamantala ang pagkakataon para sumugod. Ngunit si Rico ay hindi makagalaw. Tila napako ang kakungmaye, ning kumako ninapako ang kanyang mga paa sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pinapanood ang papalapit na mga anino. Ang takot ay isang malamig na kamay na humigpit sa kanyang puso. Pinipiga ang lahat ng kanyang katapangan. "Rico!" muling sigaw ni Kael. Ngunit bago pa man makasugod si Kael, isang itim na anino ang dumaan sa ibabaw nila na parang isang bagyo. Ang tik-tik. Dinig ang isang tunog ng pagpunit ng laman at isang agaw buhay na sigaw mula sa isa sa mga tauhan. Sa isang kisap mata, ang inang tik-tik na puno ng galit ng isang magulang ay naging isang ipo-ipo ng itim na balahibo
at matutulis na kuko. Hindi na ito ang nasasaktang nilalang na nakita nila kanina. Ito ay isang puwersa ng kalikasan na nagngingit-ngit. Ginulat ng biglaang pag-atake ang mga tauhan. Habang abala silang ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa tiktik, nakita ni Kael ang pagkakataon. Sumugod siya papunta sa hawla. Sinubukan niyang buksan ang kandado, ngunit masyado itong matibay. Samantala, si Lyra, na hawak-hawak si Elara, ay hindi tumakbo palayo. Sa ihalip, kumuha siya ng ibang mga bote mula sa kanyang bayong. Ito ay mga pinaghalong ugat ng makahiya at dagta ng suha. Inihagis niya ito sa lupa malapit sa mga tauhan. Sa pagbasag ng mga bote, kumalat ang isang likidong nagdulot ng matinding pangangati at hapdi. Umunupahay mo man ta. Sigaw ng isa, habang kinakamot ang kanyang balat na tila nasusunog. Nagsimula ng maging pabor sa kanila ang laban. Ngunit ang leader ng grupo ay mastuso. Sa halip na makipaglaban sa tiktik, nakita niyang abala si Kael sa hawla. Nakita niya si Lyra na protektor ni Elara. At nakita niya si Rico, ang pinakamahinang kawing na nakatayo lang paralisado. Ngumisi ang leader. Mabilis itong gumalaw, hindi papunta kay Kal, kundi papunta kay Lyra. Nakita ito ni Rico. Ang lahat ay tila bumagal sa kanyang paningin. Nakita niya ang leader na nagtaas ng isang makapal na pamalo. Nakita niya si Lyra na nakatalikod, abala sa pagprotekta kay Elara. Nakita niya ang pamalo na bumababa, direktang tatama sa likod ng ulo ni Lyra. Walang oras para sumigaw. Walang oras para mag-isip. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, ang kanyang katawan ay kumilos bago pa man sumuko ang kanyang isip sa takot. Isang puwersa na mas malakas kaysa sa kanyang pagiging duwag, ang pag-aalala para sa kanyang kaibigan, ang nagtulak sa kanya. Lyra! Itinulak niya si Lyra ng buong lakas. Ligtas na napabagsak si Lyra at Elara sa mga damo. Ngunit si Rico ang sumalo sa lahat. Isang malakas, basag na tunog ang narinig. Ang sakit ay sumabog sa kanyang likod. Isang puting liwanag ang pumuno sa kanyang paningin. At pagkatapos ay ang kanyang ulo. Tumama ito ng may malakas na kalabog sa isang batong nakatago sa ilalim ng mga dahon. Ang huli niyang nakita ay ang gulat na mukha ni Lyra at ang sumisigaw na mukha ni Kael. Pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Rico! Ang sigaw ni Lyra ay puno ng purong sindak. Napuno ng takot ang kanyang puso habang pinapanood niyang bumagsak ang walang malay na katawan ng kanyang kaibigan. Ang tunog ng pagtama ng ulo nito sa bato ay isang alingaw-ngaw na mananatili sa kanyang isipan magpakailanman. Nawala ang lahat ng kanyang tapang. Binitiwan niya ang mga hawak na bote at gumapang papunta kay Rico. Rico, gumising ka! Sigaw niya, niyugyog ang katawan nito. Ngunit walang sagot. Isang maitim na likido ang dahan-dahang gumapang mula sa ilalim ng ulo nito, kumakalat sa mga tuyong dahon. Dugo. Ang pangyayaring iyon ang nagpabago sa takbo ng laban. Nakita ni Kael ang pagbagsak ni Rico. Isang mabangis na galit ang pumalit sa kanyang determinasyon. Binitawan niya ang hawla at sumigaw na parang isang nasusugatang hayop. Sumugod siya papunta sa leader. Ang kanyang itak ay handang pumatay. Ngunit marami sila. At handa sila. 2 tauhan ang sumalubong sa kanya. Iwinasiwas niya ang kanyang itak. Ngunit naharang ito ng kanilang mga pamalo.
Kahit gaano pa kalakas ang kanyang galit, hindi niya kayang talunin ang tatlong lalaking mas malalaki at mas sanay sa labanan. Isang malakas na sipa sa kanyang tiyan ang nagpatumba sa kanya, at ang hangin ay sapilitang lumabas mula sa kanyang mga baga. Sa itaas, ang tik-tik ay patuloy na lumalaban. Ngunit ang leader ay naglabas ng isang bagay na kumikinang sa liwanag ng apoy. Isang baril na may mga balang gawa sa pilak. Isang putok. 2. Isang masakit na sigaw ang narinig mula sa tik-tik. Hindi ito ang ungol na narinig nila kanina. Ito ay isang iyak ng matinding sakit. Bumagsak ito mula sa ere. Ang isa nitong pakpak ay tila nabali at gumulong ito sa lupa, sugatan at nanghihina. Tapos na ang laban. Sinunggaban ng 2 tauhan si Kael. Iginapos ang kanyang mga kamay sa likod gamit ang isang lubid na amoy langis ng niyog na may kasamang dasal. Isang lubid na idinisenyo para pahinain ang sinumang may dugong santigwar. Naramdaman ni Kael ang panghihina ng kanyang katawan, ang pagkawala ng kanyang lakas. Isang tauhan naman ang humila kay Lyra, palayo kay Rico at itinali rin ito. "Huwag! Si Rico! Kailangan niya ng tulong!" Pagmamakaawa ni Lyra. Ang mga luha ay bumabaha sa kanyang mga pisngi, ngunit walang nakinig sa kanya. Kinuha ng leader ang radyo. "General, may kaunting problema," sabi nito. Ang boses ay kalmado pa rin sa kabila ng kaguluhan. "Nandito ang mga apo ni Isko, pero kontrolado na namin ang sitwasyon." Tumingin ito sa hawla, kung saan ang atikulan ay nakasiksik sa isang sulok, nanginginig sa takot. Dalhin na ang hawla. Ituloy ang plano. Habang ang isa sa mga tauhan ay naglalakad palayo, bit-bit ang hawla na naglalaman ng umiiyak na atikulan. Dumanan na mamamamkumahanan. Wala nang nagawa sina Kael at Lyra, kundi panoorin ang lahat. Itinali sila sa isang puno, magkatabi. Natalo sila. Mula sa kanilang kinatatayuan, kitang-kita nila ang lahat. Ang kanilang kaibigang si Rico, nakahandusay sa lupa, hindi gumagalaw. Ang tiktik, duguan at hirap na humihinga. Ang mga mata nito ay puno ng kawalan ng pag-asa habang tinitingnan ang papalayo nitong anak. At si Elara, umiiyak sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Nawala na ang lahat ng pag-asa. Ang gubat ay muling naging tahimik, ngunit ngayon naman, katahimikan ay puno ng bigat ng kanilang kabiguan. Tumingin si Kael kay Lyra. Ang mukha ng kanyang kapatid ay nababalot ng luha at dumi. Ang apoy sa mga mata nito kanina ay napalitan ng isang blangkong pagtingin. Tumingin sila sa isa't isa. At sa kanilang mga mata, iisa lang ang mensahe. Tapos na. Ngunit sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanilang pagkatalo, isang bagong tunog ang kanilang narinig. Ang dahan-dahang pagyabag ng isang tungkod sa lupa. Isang pamilyar na boses, kalmado ngunit puno ng kapangyarihan, ang bumasag sa katahimikan mula sa kadiliman. "Mukhang kailangan nyo ng tulong, mga apo." Mula sa likod ng isang malaking puno, lumabas si Lolo Isko. Ang kanyang mukha ay seryoso sa liwanag ng apoy. At sa kanyang kamay, ang kanyang tungkod na gawa sa kahoy ng bayabas ay nagliliwanag. Isang mahinang berdeng ilaw ang nagmumula sa mga ugat na nakaukit dito. Ang pagdating ni Lolo Isko
ay parang isang patak ng ulan sa gitna ng tagtuyot, isang biglaang pag-asa sa gitna ng kawalan. Ang mga tauhan ni Doña Esmeralda na kanina'y nagbubunyi pa ay natigilan. Ang pangalan ni Isko na Santiguar ay may dalang bigat sa buong probinsya. Ang ilan ay napaatras, ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanilang mga mukha. Ngunit ang leader na may hawak pa ring baril ay hindi natinag. "Matandang Isko," sabi nito, may halong paggalang at pagbabanta. "Huwag ka nang makialam dito. Utos ito ng Donya. Ang utos na nagmula sa kasamaan ay walang kapangyarihan sa gubat na ito." Mahinahong sagot ng matanda. Hindi niya pinansin ang mga tauhan. Ang una niyang ginawa ay lumapit kay Rico. Inilapag niya ang kanyang nagliliwanag na tungkod sa tabi nito. Lumuhod siya at ipinatong ang kanyang magaspang na palad sa noo ni Rico. Bumulong siya ng mga salita sa isang lengguwahe na hindi maintindihan ni Kael. Isang sinaunang dialekto na tanging mga Santiguar lang ang nakakaalam. Isang mahinang berdeng ilaw ang gumapang mula sa kanyang palad papunta sa ulo ni Rico. Nakita ni Kael ang dahan-dahang paghupa ng pamamaga sa likod ng ulo ng kaibigan at ang mababaw nitong paghinga ay unti-unting lumalim. Hindi pa ito gising ngunit ligtas na. Pagkatapos ay hinarap ni Lolo Isko ang kanyang mga apo. Isang kumpas lang ng kanyang kamay at ang lubid na nakatali sa kanila ay kusang lumuwag at nahulog sa lupa. "Lolo," nagsimulang magpaliwanag si Kael. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Alam ko na," putol ng matanda sa kanya. "Nakita ko sa mga panaginip, naramdaman ko sa ihip ng hangin." Tumingin siya kay Kael. At sa pagkakataong ito, walang pagkadismaya sa kanyang mga mata, tanging pag-unawa. "Ang pagkakamali ay bahagi ng pag-aaral, apo. Ang mahalaga ay kung paano mo ito itatama." Itinayo niya si Kael at ibinigay dito ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang pamilyar na kwintas na may itim na bato. "Ang agimat," bulong ni Kael. "Ang kinuha mo ay isang kopya lamang, isang panubok," paliwanag ni Lolo Isko. "Ito ang tunay na agimat ng tagapagbantay. Ngunit tandaan mo, Kael, ang kapangyarihan ay wala sa agimat, nasa puso mo." Habang isinusukbit ni Kael ang agimat sa kanyang leeg, napatingin si Lira sa kanyang lolo. "Lolo, bakit nila kailangan ang puso ng Ate Kulan? Para saan po ito?" Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Tumingin siya sa direksyon kung saan dinala ang hawla, papunta sa tuktok ng bundok. Dahil sa isang sumpa, isang kasalanan na minana ng pamilya Esmeralda. At doon, sa ilalim ng mga puno, ikinuwento ni Lolo Isko ang lahat. Noong unang panahon, ang lupain kung nasaan ang plantasyon ng mga Esmeralda ay pag-aari ng isang angkan ng mga aswang. Isang mapayapang angkan na namumuhay ng malayo sa mga tao. Ngunit ang ninuno ni Doña Esmeralda sa kanyang kasakiman ay gustong angkinin ang lupain. Tinipon niya ang mga pinakamagagaling na mga ngaso at nilipol nila ang buong angkan. Ang tanging nakaligtas ay isang buntis na tiktik na bago mamatay ang kanyang asawa ay isinumpa ang pamilya Esmeralda. "Hindi kamatayan ang sumpa," sabi ni Lolo Isko. Ang boses ay mababa at malungkot. "Mas malala pa roon. Ang bawat panganay na anak ng pamilya Esmeralda ay isisilang na may mahinang puso. Unti-unting ninanakaw ng sumpa ang kanilang lakas.
hanggang sa sila'y maging anino nun, maging anino na lang ng kanilang sarili. Kaya sakitin si Elara, realisasyon ni Lyra. At naniwala si Doña Esmeralda sa isang mangkukulam, pagpapatuloy ng matanda. Isang mangkukulam na nagsabi sa kanya na ang tanging lunas ay ang puso ng isang inosenteng aswang na iaalay sa ilalim ng pulang buwan. Tumingala silang lahat. Ang buwan, na kanina'y puti at maliwanag, ay dahan-dahang nagkukulay kalawang. Isang blood moon. Ang gabi ng ritual doong ngunit hindi nito gagalingin si Elara. Dagdag ni Lolo Isko, ang boses ay puno ng pangamba. Ang ritual ay isang panlilin lang. Hindi nito aalisin ang sumpa. Gagamitin nito ang puso ng atikulan para buksan ang isang pinto. Isang pinto para sa isang mas masamang nilalang mula sa kadiliman na gagamitin ang katawan ni Elara bilang kanyang sisidlan. Hindi niya ililigtas ang kanyang anak. Lilikha siya ng isang halimaw na mas masahol pa sa anumang aswang. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa kanilang inaakala. Kailangan nating pigilan sila, sabi ni Kael. Ang boses ay matatag. Hawak niya ng mahigpit ang agimat sa kanyang dibdib. Hindi na ito dahil sa pagsisisi. Ito ay dahil sa tungkulin. Humakbang ang leader ng mga tauhan. Itinutok ang baril kay Lolo Isko. Subukan niyo lang. Ngunit bago pa man siya makakalabit, isang itim na anino ang dumaan sa kanyang likuran. Ang sugatang tiktik. Gamit ang natitira nitong lakas, ay sinunggaban ang lalaki. Nagpagulong-gulong sila sa lupa. Iyon na ang hudyat. Tayo na! Sigaw ni Lolo Isko. Lyra, alalayan mo si Rico. Kael, sumunod ka sa akin. Tumakbo sila. Patungo sa tuktok ng bundok, patungo sa isang ritual na kailangan nilang pigilan, patungo sa nag-aapoy na pulang buwan. Habang nasa likuran nila, ang tunog ng pakikipaglaban at ang galit na sigaw ng isang ina ay unti-unting humihina, nilalamon ng gubat. Ang tuktok ng bundok Banahaw ay ibang mundo. Walang mga puno. Tanging malalaking bato na tila mga lapida sa isang libingan ng mga higante. Sa gitna nito ay isang patag na bato, isang natural na altar. Ang hangin ay mas manipis at mas malamig, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa nagbabagang pulang buwan sa kalangitan. Doon, nakita nila ang eksenang nagpatigil sa kanilang paghinga. Si Doña Esmeralda ay nakatayo sa tabi ng altar. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng desperasyon at kabaliwan. Sa ibabaw ng altar, nakahiga si Elara. Walang malay, nakasuot ng puting bestida. Sa paanan ng altar, ang hawlas at sa loob nito, ang atikulan. At sa tabi ng Donya, nakatayo ang isang figura na nababalot ng itim na kasuotan. Isang babae na may mukhang kasing kulubot ng pasas at mga matang nagniningning na parang baga. Ang mangkukulam. Hawak nito ang isang obsidian na patalim, kumikinang sa ilalim ng dugong buwan. Nagsisimula na ang ritual. Hindi! Sigaw ni Kael, kasabay ng kanilang pagdating. Napalingon si Doña Esmeralda at ang mangkukulam. Ang mukha ng Donya ay nagpakita ng gulat na agad napalitan ng puot. Mga hayop kayo! Sinusubukan niyong hadlangan ang paggaling ng ng tanggihapag gaya ng anak ko. Nagkakamali ka, Esmeralda! Sigaw pabalik ni Lolo Isko.
Itinaas ang kanyang tungkod. Hindi mo siya ginagamot. Sinusuko mo siya sa kadiliman. Ang mangkukulam ay ngumisi lang. Isang nanggisi na nagpakita ng mga itim na ngipin. Iwinasiwas nito ang kanyang kamay. At mula sa lupa sa paligid ng altar, sumulpot ang mga baging. Na may tinik, lumilikha ng isang pader sa pagitan nila. Dito na nagsimula ang huling sagupaan. Si Lolo Isko ay direktang sumugod sa mangkukulam. Ang kanyang tungkod ay naglabas ng berdeng liwanag habang ang mangkukulam ay nagpakawala ng mga itim na anino. Ang dalawang sinaunang mahika ay nagbanggaan sa ere. Gumibang mababuong umbamode, lumilikha ng mga pagsabog ng liwanag at dilim. Lira, ang bilog, sirain mo ang mga simbolo. Utos ni Lolo Isko habang nakikipaglaban. Nakita ni Lira ang mga kakaibang simbolo na iginuhit gamit ang abo sa paligid ng altar. Ang mga ito ang nagpapanatili sa kapangyarihan ng ritual. Habang naglalaban ang dalawang matanda, tumakbo si Lira papunta sa bilog. Kinuha niya ang isang maliit na bayong bayong ng asin mula sa kanyang dala at sinimulang isaboy ito sa mga simbolo. Bawat pagdapo ng asin ang mga uling ay nagliliyab at nagiging abo, pinuputol ang daloy ng itim na mahika. Habang abala ang lahat, nakita ni Rico na ngayon ay gising na ngunit nanghihina pa ang kanyang pagkakataon. Napansin niyang ang mga natitirang tauhan ng Donya ay nakatuon sa laban ng mahika. Gumapang siya, gumalaw ng dahan-dahan papunta sa hawla. Puno pa rin ng takot ang kanyang puso. Ngunit ang imahe ng pagbagsak niya para iligtas si Lira ay nagbigay sa kanya ng isang bagong uri ng tapang. Sa kabilang dako si Kael ay may iisang layunin, si Doña Esmeralda. Hinarap niya ang babae, hindi gamit ang itak, kundi gamit ang agimat. Doña, tumigil na po kayo. Niloloko lang kayo ng mangkukulam, pakiusap niya. Manahimik ka, sigaw ng Donya. Ang mga mata ay nanlilisik. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Pati ba ang pagsira sa kanya? Tanong ni Kael. Itinaas niya ang agimamat. Ang batong ito ay nagpapakita ng katotohanan. Tingnan niyo po ang magiging kapalaran ni Elara. Ang itim na bato ay nagliwanag. Isang sinag ang tumama sa mga mata ni Doña Esmeralda. Bigla siyang napasigaw. Sa kanyang isipan, hindi na si Elara ang nakita niyang nakangama ang giyamapipag kunikita niyang nakahiga sa altar. Nakita niya ang isang nilalang na may balat na kasing puti ng kanyang bestida, ngunit may mga matang ganap na itim. Nakita niya itong bumangon, ngumiti sa kanya, isang nangngiti na walang pagmamahal, at bumulong. Salamat, Ina. Salamat sa bago kong lakas. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagawa ni Rico na buksan ang kandado ng hawla. Agad na tumakbo palabas ang atikulan. Ngunit nakita ito ng mangkukulam. Sa gitna ng pakikipaglaban kay Lolo Isko, ibinaling nito ang atensyon at nagpakawala ng isang itim na enerhiya papunta sa tumatakbong atikulan. Hindi! Sabay na sigaw ni Kael at Lira. Ngunit bago pa man tumama ang pang itim na mahika, isang anino ang muling bumagsak mula sa kalangitan. Ang tik-tik, duguan at halos hindi na makalipad. Ginamit nito ang huling lakas para harangin ang atake. Tinamaan ito ng buong puwersa. Isang nakakabinging sigaw ng sakit ang pinakawalan nito habang bumabagsak ito sa lupa, direkta sa tabi ng kanyang anak na niyakap nito sa huling pagkakataon.
Ang sakripisyo ng ina ang naging mitya. Dahil nawalan ng target, ang itim na mahika ng mangkukulam ay naging hindi kontrolado. Binalikan nito ang pinanggalingan. Sumabog ang enerhiya sa paligid ng altar. Napasigaw ang mangkukulam habang nilalamon nito ng sarili nitong kapangyarihan, hanggang sa ito'y maglaho na parang usok. Ang pagsabog ay nagpatalsik sa lahat. Nang humupa ang alikabok, ang katahimikan ay muling bumalik sa tuktok ng bundok. Ang mangkukulam ay wala na. Si Doña Esmeralda ay nakahandusay sa lupa, walang malay. Ang kanyang buhok ay naging puti na parang niyebe, at ang kanyang mukha ay tumanda ng ilang dekada sa isang iglap. At sa tabi ng altar, nakahiga ang tiktik, hindi na gumagalaw. Habang ang anak nitong atikulan ay umiiyak sa kanyang dibdib. Ang pulang sinag ng buwan ay dahan-dahang napalitan ng maputlang liwanag ng papalapit na bukang liwayway. Ang katahimikan sa tuktok ng bundok ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ito ay katahimikan ng pagluluksa. Dahan-dahang lumapit si Kel, Lyra, at ang nanlalambot na si Rico sa mag-inang aswang. Ang atikulan ay nakayakap pa rin sa kanyang ina. Ang maliliit nitong balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Itinaas nito ang kanyang tingin, at sa itim na mga mata nito, nakita ni Kael hindi ang takot ng isang halimaw, kundi ang purong pighati ng isang naulila. Sa ilalim ng kanilang mga paningin, isang kakaibang milagro ang nangyari. Ang katawan ng tiktik ay hindi nabulok. Sa halip, unti-unti itong nagliwanag. Naging libu-libong maliliit na alitap-tap na kulay ginto. Lumipad ang mga ito pataas, sumayaw sa hangin ng madaling araw, hanggang sa maglaho sa himpapawid. Ang natira na lang ay ang umiiyak na atikulan. Walang nagsalita. Tumayo lang sila roon, mga saksi sa isang sagradong paalam. Tumayo ang atikulan. Tumingin ito sa kanila, kay Kael, kay Lyra, at kay Rico, nang may pagkilala. Isang saglit na tango, isang pagpapaalam na walang salita. Bago ito tumalikod at tahimik na naglakad papasok sa kadiliman ng gubat. Pabalik sa tahanan nito mag-isa. Sa altar, dahan-dahang nagkamalay si Elara. Umupo siya, kinusot ang kanyang mga mata na tila galing sa isang mahabang tulog. "Mama!" Tawag niya. Ang boses ay mahina. Nakita niya ang kanyang ina na nakahandusay at walang malay. At nagsimula siyang umiyak. Ang sumpa ay nabali. Hindi dahil sa ritual, kundi dahil sa sakripisyo ng isang ina na handang ibigay ang lahat para sa kanyang anak. Isang katotohanan na puno ng kabalintunaan. Ang pagbabalik nila sa Baryo Himlayan ay isang tahimik na prosesyon. Binuhat ni Lolo Isko si Elara, habang inaalalayan ni Kael at Lyra si Rico. Daladala nila hindi lang ang mga sugatan nilang katawan, kundi pati na rin ang bigat ng katotohanang kanilang natuklasan. Ang kwento ay kumalat na parang apoy. Nalaman ng baryo ang kabaliwan ni Doña Esmeralda. Ang kanyang pagtatangkang isakripisyo ang isang inosente, at ang kabayanihan ng mga apo ni Isko. Si Doña Esmeralda ay hindi na nagkamalay tao ng maayos. Gumising siya, ngunit ang kanyang isip ay naiwan sa tuktok ng madugong buwan. Ginugol niya ang natitirang mga araw niya sa loob ng kanyang mansyon. Nagsasalita sa mga anino, yakap-yakap ang isang gutay-gutay na manika. Ang kanyang kayamanan ay hindi nagawang bilhin ang kapatawarang kailanman ay hindi na niya makakamit.
at nakuwanin din na niya hagi si Rico. Ang dating duwag ay naging bayani ng baryo. Ang mga dating tumutukso sa kanya ay bumabati na ngayon ng may paggalang. Natuklasan niya sa kanyang sarili ang isang tapang na hindi niya akalaing mayroon siya. Ang tapang na nagmumula sa pagprotekta sa mga kaibigan. Si Lyra ay hindi na lamang anino ng kanyang lolo. Nakahanap siya ng sarili niyang lakas, hindi sa mga lumang aklat at orasyon, kundi sa kanyang kakayahang umunawa at makiramay, kahit pa sa isang halimaw. At si Kael ay nagbago. Nakatayo siya ngayon sa tabi ni Lolo Isko sa may tarangkahan ng kanilang kubo, nakatingin sa bundok Banahaw. Hindi na ito isang kulungan sa kanyang paningin. Ito ay isang lugar na puno ng misteryo, ng panganib at ng kagandahan. Isang lugar na kailangan ng isang tagapagbantay. Hindi lahat ng halimaw ay masama, Lolo, sabi ni Kyle habang nakatingin sa bundok. At hindi lahat ng tao ay mabuti. Ngumiti si Lolo Isko, isang ngiting puno ng pagmamalaki. Ngayon, naiintindihan mo na, Aapo. Yan ang pinakamahalagang aral. Hindi na umalis si Kael. Tinanggap na niya ang kanyang tungkulin. Hindi dahil ito ay ipinataw sa kanya, kundi dahil pinili niya ito. Ilang buwan ang lumipas. Isang hapon, habang naglalakad si Kael sa paanan ng gubat, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Sa ibabaw ng isang bato sa tabi ng daan, may isang maliit na korona ng mga bulaklak, mga ilang-ilang at sampagwita, mga bulaklak na sa tuktok lamang ng Banahaw tumutubo. Isang alay, isang pasasalamat. Ngumiti si Kael. Alam niyang hindi sila nag-iisa. Alam niyang may mga mata sa gubat na nagmamasid, hindi bilang banta, kundi bilang kaibigan. Ngunit habang siya ay tumatalikod para umuwi, mula sa kalaliman ng gubat, isang pares ng malalaki at itim na mga mata ang nakatanaw sa kanya. Ang mga mata ng isang batang atikulan. At sa mga matang iyon, walang galit. Walang pasasalamat, tanging isang malalim, hindi maarok na pag-usisa. Isang paalala na ang linya sa pagitan ng tao at halimaw, ng kaibigan at kaawm, ay mananatiling malabo magpakailanman sa pusod ng bundok Banahaw. At dito nagtatapos ang kwento ni Kael, Lyra, Rico, at ang mga lihim na nananahan sa bundok Banahaw. Maraming salamat sa iyo na nakinig at sumama sa aming paglalakbay sa dilim. Isang taos-pusong pasasalamat sa pagbibigay mo ng iyong oras at atensyon hanggang sa huling sandali. Sa bawat salitang aking isinulat, sa bawat eksenang aking binuo, kasama ko kayo sa isip. Naramdaman ko ang takot ni Rico, ang bigat ng pagsisisi ni Kael, at ang lumalagong tapang ni Lyra. Ang kanilang kwento ay naging bahagi na rin ng akin, at umaasa akong naging bahagi na rin ito ng sa inyo. Dahil sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa aswang o sa mga halimaw na nagtatago sa anino. Ito ay isang kwento tungkol sa mas malalakas na puwersa, ang pag-ibig na maaaring maging lason, ang sakripisyo na nagiging lunas, at ang pagpapatawad na kailangan nating ibigay, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ito ay paalala na ang tunay na kadiliman ay hindi laging nasa labas. Kung minsan, ito ay nasa loob ng pusong nagkakamali. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin.
Ano ang pinakatumatak sa inyo? Aling bahagi ang nagpatindig ng inyong mga balahibo? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Ang inyong bawat salita ay mahalaga. Muli, mula sa puso ng isang manunulat na mahilig sa kababalaghan, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwento ng lagim.